Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon.
Happy anniversary. Sige po. Amen. Thank you. Yung ibang natin mga kapatid na ata, sobrang excitement. Baka nandun na sa bibig ng Diyos. Amen. Sige po, tuloy nga po ang Diyos natin ay napakabuti. Siya po ay tapat. Siya po ay dakila. At karapat dapat po siyang sambahin, purihin, ngayon ang magpakailanman. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong kadakilaan. Sa iyong katapatan sa iglesyang ito. Tunay nga po, Lord, sa 31 years ng iyong katapatan, Lord, ang iyong salita at mga pangako ay totoo, that you will never leave us nor forsake us. Lord, kayo po ang nag-provide ng pangailangan ng iglesyang ito. Kayo po ang patuloy na gumagabay, nangunguna. Salamat po, Panginoon, sa Feast of Harvest Christian Ministry na inyo po tinatag. Ang iglesyang ito ay mag-aabit niyo po. Ang bawat isang, Lord, ay makakilala, lumago, lumalim sa aming pong panampalataya. Kaya, Lord, maraming salamat po sa patuloy na inyo pong gagawin sa iglesyang ito. At kami po, Lord, sa umagang ito, ay tunay nga po, nagagalak at magpupurit, sasamba sa inyo, at magtataas ng pasalamat at pagsamba sa inyo, Lord. Panginoon Diyos, ang Banal na Espiritu, Lord, ay aming pong inanyahan sa aming pong kalagitnaan. Kumilos po kayo, magministeryo po kayo sa bawat isa sa amin. At ano naman po, Lord, ang mga karumihan ng aming mga puso, mga kasalanan na aming pong nagawa, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Alam niyo po, Lord, ang aming pong mga kahinaan, ang bawat nagagawa po ng pagsalangsang sa iyong mga salita, mga pagmamalaki, pag-iimpot, worries, anxieties. Lord, pinanghawakan po namin ang iyong pangako at mga salita. If we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from our iniquities. Father, sa umagang ito, hayaan niyo po na ang iyong pangalan, ang iyong pong presensya ay amin pong maluwalhati at mataas. Pagpalaan niyo po, Lord, ang lahat ng mga kapatiran na sa oras na ito, Lord, ay patungo dito ang iyong pong bagod ng pag-iingat, ang iyong panalangin. Sa iyong salita na mahahayag, sa iyong gagamitin na mensahero sa umagang ito. We just pray, Father, for your grace, for your wisdom, understanding be upon him. At sa aming pong pag-aawitan, samahan po niyo po kami ng Banal Espiritu. Hayaan niyo po, Lord, ang iyong pong glory, ang aming makita at madama, ang iyong pag-ibig, Lord, ang aming pong madama, at aming patuloy na makita ang aming sarili sa umagang ito, that apart from you, we can do nothing. Kaya, Lord, ang glory, honor, Father, belongs to you alone. This we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palakpakan po natin, Panginoon. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Napakasarap pong gumising ng mas maaga. Amen? Amen. Ayan, so pinapakita po natin na tayong lahat ay excited para magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Ayan, happy 31st year anniversary sa ating bahay sambahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay patuloy na celebrate. Ito po ang last Sunday ng ating month-long anniversary, ang buwan ng Hunyo. Tayo po ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ng pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon
ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya. 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 Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita, na ako'y di iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Minsan pa ating awitin ang aking sandigan. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita, na ako'y di iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Naniniwala po ba tayo na God is in control? Amen. Amen. Hallelujah. Minsan po mga kapatid, may oras po na tayo po ay dumaraan sa bagyo, sa mga pagsubok, o minsan sa ating pong mga araw-araw na gawain, trabaho man yan, sa negosyo. Meron pong may time na down po tayo. No? So, kanino po tayo lalapit kundi kay Panginoon?
natin, Panginoon, yakapin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng kapayapaan, ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Habang inaawit po natin ang awitin ito, awitin po natin ito ng galing sa ating puso. Hallelujah. Nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang Hanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sabay-sabay natin awitin kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Mula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Aking Ama, Wala nang papantay sa'yo. Hallelujah. Nag-iisang Panginoon, Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Minsan mawala nang hahanapin. wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, Kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Oh yes, oh Lord. nag-iisang Panginoon, Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sabay-sabay natin ihayag sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Hallelujah. sa pangalan ni Jesus, May kalayaan. kalayaan, May kagalingan, may Panginoon. kagalingan, At may
may kaligtasan. Minsan pa, ihayag natin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. May kalayaan. May kagalingan. May kaligtasan. Ihayag natin, ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala lang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan Mo. Amen. Sino ang ating tunay na Diyos? Siya ay si Panginoong. Jesus! Isigaw po natin, ang ating tunay na Diyos ay ang Panginoong. Jesus! Wala tayong ibang sasambahin at pupurihin kundi ang ating Panginoong Jesus. Walang ibang pangalan, Walang ibang pangalan, tanging papupurihan tanging papupurihan. sa aking buhay. Sabihin natin, ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus! Amen! Jesus! Sabihin natin, walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan, Tanging papupurihan tanging papupurihan. sa aking buhay. Panginoon, ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas. Amen. Ngunit pag-ibig ay wagas. Jesus! Ihayag natin, Jesus! Aking isisigaw. Aking isisigaw, At aking ihahayag. aking Ihahayag. Siya ay si Jesus. Amen. Hallelujah, Panginoon. Ikaw lamang ang aming ihahayag at isisigaw sa aming buhay. Yan ay ang Panginoong Jesus, aking isisigaw.
Jesus! Minsan pa, Jesus! Ibigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Jesus, isigaw natin, Jesus! Amen, amen. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung makakaupo na. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, ngayon po tayo po dadako sa mensahe ng ating Panginoon Diyos. At bago po tayo dumako sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating pong pastor, Pastor Mix. Nais ko lang pong i-welcome yung ating pong mga kapatid sa Puray, sa pangunguna po ng ating pong pastor, si Pastor Elmer. Sige po, welcome po. Ito po ay pambihira pong pagkakataon na kayo po ay aming pong makasama sa lugar nito. Kaya glory to God. Sige po, ngayon po, handa po natin ang ating mga puso at isipan sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Kaya tinatawagan ko na po ang ating pastor. At sige po, ipag-pray po natin ang ating pastor. Ilihans po natin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong pastor, si Pastor Meg, sa pagdadala po niya ng iyong mensahe sa umagang ito. Dalangin po namin ang nag-uumapaw na karunungan at katalinuhan, kapuspusan ng banal na Espiritu upang ang iyong salita ay mahayag sa umagang ito. At dalangin din namin ang bawat puso na makikinig sa umagang ito na maging matabang lupa. Kaya ang lahat po ng papuri, glory, honor, power, Father, belongs to you alone. This we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin, Panginoon Diyos. Happy anniversary po sa bawat isa sa atin. Sige po, batiin po natin ang ating mga kapatiran na isang happy anniversary, Peace of Harvest. Ayan, purihin ng Panginoon. Gayun din yung ating mga kapatiran na nasa online. Muli, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Gayun din po sa ating mga kapatiran sa Puray, sa pangunguna nga po ni Pastor Elmer. Pwede po ba tumayo, Pastor Elmer, para ma-recognize po kayo ng ating mga kapatiran? Ayan. Ayan po yung mga purihin ng Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid sa pangunguna po ni Pastor Elmer. Since hindi ho tayo nakakapuntang lahat doon, sila na po yung pumunta dito, no? Purihin ng Panginoon at sana po lobin ng ating Panginoon, Pastor Elmer, kami naman po ang pupunta sa inyo at makikiisa sa pagpuri, pasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Tunay nga na napakasarap umawit, magbigay papuri sa ating Panginoon at habang tayo ay umaawit sa ating Diyos, parang nagpa-flashback po yung mga kabutihan ng ating Panginoon sa buong 31 taon na tayo ay kanyang ginabayan at pinangunahan sa gawain. Lalo na po sa pangunguna ng ating mahal na pastor, Pastor Archie. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon, mga pangangailangan ng ating simbahan. Minsan, naiisip natin, dumadating ang pagkakataon na parang nakakagawa ang diablo na parang ako, hindi mapoprovide yan. Pero purihin ng Panginoon, patuloy pa rin, 31 years, nakatatag pa rin po ang ating bahay-sambahan na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita. Sabi nga po, di ba po, hindi ho natin ina-expect din na tayo ay mapupuno dito kasi po, medyo maaga ho tayo ngayon, ano? Alas 8 ho ng umaga. Kailangan mo talagang gumising ng alas 6 para makadalo dito. Akala ko po yung iba, didiretso na doon eh. Pero purihin ng Panginoon, kasama po natin sila rito. At para marinig din po ng mga kapatiran natin na nasa online, na marami ho tayo dito, pwede po ba isang malakas na palakpak sa ating Panginoon? Hallelujah! Purihin ng Panginoon.
Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabilis po ng panahon. Tayo po ay matatapos na ang buwan ng Hunyo. Sabi nga po kanina ni Brother Andrew, it is a long month celebration na ating pinagdiriwang ang kabutihan ng Diyos sa ating simbahan. At pagkatapos po nito, July na. Ay ang sunod na pagpaplanuhan muli ng ating simbahan ay yung ating Christmas party. Napakabilis po, no? Parang dumudungaw-dungaw na nga po si Jose Marichan, eh. Di ba po? Kaya napakabuti ng ating Panginoon at ngayong umaga tayo po ay muli makakapakinig ng aral niya, katuruan niya, upang tayo ay patuloy na mamuhay ng nasa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon na ito, pag-ibig kay Kristo, pag-ibig sa bibig, pag-ibig sa gawa. Kasi nga po na ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin, yung pag-ibig na dakila at tapat na pag-ibig niya na ating natatanggap, tama lamang na ito ay makita sa ating mga kilos at gawa. Hindi lamang po ito makita sa ating, or marinig sa ating bibig, kundi makita sa ating mga ikinikilos. Dahil ang Diyos, napakabuti niya, ibinigay niya yung kanyang na anak upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. At tayo ay kasakasama ngayon na naririto, nagkakaisa. Dahil alam ko po na ang bawat isa sa atin na naririto ngayon, nadarama, natanggap ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Dahil hindi po tayo, tiyak, wala ho kayo rito kung di nyo ho naranasan yan sa buhay ninyo. Kaya tama lamang na tayo ay patuloy na magkaisa, patuloy na manalangin sa bawat isa, ipanalangin natin ang ating simbahan na patuloy na gamitin ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita. Patuloy na maitaas ang ating Panginoong Hesus sa ating simbahan, hindi ang pastor, hindi ang mga miyembro, hindi ang mga board of elders, kundi ang ating Panginoong Hesus. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay inyong tinipon sa bahay-sambahang ito, Panginoon, na nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan upang kayo ay mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon, at masamba, Panginoon. Dahil kayo po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Napakabuti niyo po sa amin, sa aming simbahan, sa bawat pamilya na Peace of Harvest Christian Ministry, maging sa mga kapatiran po namin sa Puray Christian Church. Tunay, Lord, na nandoon ang provision mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At panalangin namin, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa pakikinig ng iyong mensahe, na patuloy na malakaran namin, Panginoon, ang layunin mo sa aming buhay. Kaya patuloy, Lord, na malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at sa mga makakapakinig ng mga salita mo ngayong umaga, Panginoon, ito ay malakaran at makita ito sa aming buhay. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende, Panginoon, na tumingin ng karunungan at katalinuhan upang maihayag ko ng wasto at naayon sa iyong katuruan at kalooban ng mga salita mo. Kayo po, Panginoon, ang tagapagturo na sa amin. Kaya tulungan kami ng banal na Espiritu na ito ay aming matutunan at higit sa lahat, ito ay aming malakaran. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po ako na basahin ng salita ng Diyos sa aklat po ng Lucas, chapter 5, verse 1 to 11. Lucas 5, mula po 1 hanggang 11. Sabi po dito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala silang sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito at pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro,
magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nilang 2 bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon, sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So ngayong umaga, makikita po natin na ang aral na ating mapupulot sa ating nabasa ay patungkol po sa probisyon at layunin ng ating Panginoon sa ating buhay. Babalikan po natin, sabi nga po sa aklat po ng Lucas, sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Hallelujah. Para sa isang mangingisda, isda ang pinagkukuhanan ng kanilang kabuhayan. Sa ating nabasa, magdamag silang nangingisda or nangisda, pero wala silang nahuling isda. Kung tayo po ang lulugar po sa katayuan ni Simon, parang ang hirap naman nun. Paano na ngayon ang ating kabuhayan kung ito lang ating pinagkukunan, biro, nagpagod ka ng buong magdamag, pero wala kang nahuling isda. Si Simon at iba pang mga mangingisda ay nahihirapang makahuli ng isda, buong magdamag silang ng isda, pero wala silang mahuli. Gayunpaman, ang salita ni Jesus ay hindi nalimitahan ng mga batas ng kalikasan. Para kung titignan ho natin, sa panahon ho natin ngayong buwan ng Hunyo, ano pong panahon meron? Tag-ulan. Kanina lamang po, bago po kami makapasok dito, umaambon na. Di ba po, umaambon na. Pero ano po ang ating panalangin? Panalangin ho natin, wag pong umulan sa panahon ng tag-ulan. Sa batas ho ng kalikasan, imposible na or maaring talagang, kumbaga, malaki ang porsyento, nauulan ngayong araw. Pero ang panalangin natin, wag umulan. Bakit po? Lord, kasi po magpe-fellowship kami. Magsiswimming po kami. Kasi po, di ba po, pag nagsiswimming, pag umulan, delikado, baka mabasaho tayo. Baka yung mga mami dyan, paahunin mo si Mikey, paahunin mo, baka mabasa. Sisipunin po daw, pero magdamag na, ay maghapong nakababad. Kasi yun po yung, nature po yun po yung batas ng kalikasan. Kung tag-ulan, talaga malaking chance sa ulan. Pero napangyayari na may mga pagkakataon na kahit malakas ang ulan or alam nating malaki ang chance ang umulan, hindi umuulan. Bakit? Kasi nandoon yung divine intervention ng ating Panginoon. So yung makapangyarihan Parang yung kanina po, di ba po, sinabi doon or nabasa natin, magdamag silang nangingisda at wala silang nahuli. Pero ano po nakita po natin doon sa kwento? Nakita po natin doon na nakita ng ating Panginoon yung kanilang pangangailangan, nagkaroon ng intervention. Could you imagine, magdamag, tapos ngayon inilubog lang yung lambat, pag-ahon, halos mapunit yung lambat dahil punong-puno. Kung titignan ho natin, ano kaya itsura ng dagat na yun? Yung ba yung bago mo ilaglag yung lambat, hahawiin mo yung mga isda, tumabi muna kayo kasi huli namin kayo. Di ba po?
Pero purihin ang Panginoon, pinakita po doon ng ating Diyos na nakikita niya ang ating mga pangangailangan. Narinig po ba natin or nabasa ho ba natin na doon si Simon na humingi sa Diyos na, Lord, mamaya ka na muna mag-preach dyan. Ikaw naman yung Panginoon, ikaw naman yung makapangyarihan sa lahat. Padamihin mo naman yung isda rito at nang may mahuli kami. Wala po, di ba? Kasi nakikita ng Diyos yung kanilang pangangailangan. Sa buhay din ho natin, nakikita ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Marami na ang pagkakataon na yung mga ating mga pangangailangan, hindi na nga ho natin na ipapanalangin eh. Pero ano po ang nangyayari? Patuloy ho nating natatanggap yung biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. At agad-agad siyang nakapagbigay ng napakaraming isda para kina Simon at sa mga kasama niyang mangingisda, na tila imposibleng mangyari sa kahit na sino. Sa kwentong ating nabasa, ating titignan kung paano tinugunan ng ating Panginoong Hesus ang pangangailangan ng mga mangingisda sa gitna ng kanilang kakulangan na umakay sa kanila tungo sa layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. Ano po yung una? Sabi po, tinugunan ng ating Panginoong Hesus ang pangangailangan ni Simon at nagbigay siya ng probisyon para kay Simon at sa iba pang mga mangingisda. Tinugunan ng ating Panginoong Hesus ang mga pangangailangan ni Simon at nagbigay siya ng probisyon para kay Simon at sa iba pang mga mangingisda. Sabi po sa verse 4 to 6, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, take note po sinabi niya na Lord, na Panginoong Hesus, magdamag na nga kaming nangingisda wala na nga kaming nahuli. Parang ngayon, sasabihin pa na pumalaot kami at manghuli uli. Sa panahon ho natin ngayon, maaring magiging pareho ba ang tugon natin, kagaya na naging tugon ni Simon? Ano po yung naging tugon niya? Dahil sa sinabi niyo, iuhulog ko ang mga lambat. Parang sinabi niya ng Lord, magdamag po kaming namimingwit, wala po kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, dahil sinabi niyo, iuhulog ko po uli ang lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanyang mga lambat. Pag binasa po natin patuloy yan, sinabi pa po doon na tinawag yung kabila, yung kasama nila, at halos mapuno ang kanilang bangka ng isda. Nung nahihirapan si Simon na makahuli ng isda, hindi siya direktang humingi sa ating Panginoong Hesus ng isda o anumang tulong. Di ba nga po, nagliligpit na nga po sila ng mga lambat na parang tinanggap na nilang wala na tayong mahuhuli kasi magdamag na nga tayong nanguhuli ng isda at wala pa rin tayong nahuhuli. Ang Panginoong Hesus ang nakakita ng pangangailangan ni Simon. Inutusan siya ni Jesus na pumalaot at ihulog ang mga lambat. Nang sundin ni Simon ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, napakaraming isda ang nahuli nila. Sobrang dami ng kanilang huli na halos masira ang kanilang mga lambat at kailangan pa ni Simon na humingi ng tulong sa kanyang mga kasamang mangingisda sa kabilang bangka. Ginawang posible ng Diyos ang probisyon at ibinigay niya ang higit pa sa kailangan ni Simon at ng mga iba pang mangingisda. Kung tayo po nanalangin kanina, Lord, may fellowship po kami, bigyan niyo po kami ng magandang panahon. Maaring ipagkaloob sa atin ang ating Panginoon yan. Bakit po? Kasi nakikita ni Lord ang ating mga pangangailangan. Lord, marami po kami magsasalo-salo mamaya Baka mabiting kami sa pagkain. Alam ni Lord yan. Tiyak,
nananampalataya po ako mamaya sa ating pagsasalo-salo, marami ho tayong pagsasalo-saluhang pagkain. Bakit po? Ibibigay ni Lord yan eh. Amen po ba? Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Ginawang posible ng ating Panginoon ang probisyon at ibinigay niya ang higit pa sa kailangan ni Simon at ng iba pang mangingisda. Sa ating buhay po bilang Kristiyano, paano po natin naranasan ang probisyon ng Diyos sa ating buhay? Alam ko po, ang bawat isa sa atin dito may personal na karanasan kung paano prinobide ni Lord ang ating mga pangangailangan. Sa aming pamilya lamang po, marami hong mga talagang masasabi nating kamanghamanghang kaganapan na hindi namin lubos maisip na si Lord talaga pag kumilos. Mamamangha ka na lang, mapapaiyak ka na lang. 2016, si Brother Mel or si Dida, di ba po, alam nyo naman po, nangyari, inatake siya pagdating sa ospital, sa heart center. Sabihin, i-angiogram siya, tapos diretso angioplasty na yan pag may nakitang bara. O sige po, siyempre, sino ba naman hong mahal sa buhay ang hindi papayag? Para sa, sa kapakanan ng tatay mo yun eh. Di pumayag kami. Nung tinanong na namin, magkano po? 400,000 plus. Parang, saan ka kukuha ng 400,000 plus? Hating gabi, 2:00. Medyo siyempre, parang naano pa ako, parang gusto pang sabihin na, Dok, saan naman ako kukuha niyan? Kahit naman mag-withdraw ako sa ATM, 20,000 lang ng maximum. Parang feeling ko, meron akong 400,000, ano? Hindi lang naman po si Dida nakaranas niyan. Hindi lamang naman po pamilya namin na nakaranas ng ganyang sitwasyon. Kanina may amen ng amen dito eh. Kasi naranasan niya rin yun. Mas malaking halaga pa yung kinailangan nila. Pero po rin ng Panginoon, kasama pa rin natin si Nanay Soli sa provision ng Lord. Palakpakan po natin Panginoon. Pastor, nasa na si Brother Mel, kasama na ni Lord. May nagsabi nga po, dapat hindi nyo nalang pina-angioplasty. Mamamatay din pala. Alam niyo po rin ng Diyos, hindi po pumasok sa isip namin yun. Kaya nga parang sumama pa loob namin eh. Bakit? Kasi kapatiran pa nagsabi. Parang gusto kong sabihin na, nasa naman ang faith mo kapatid? Pinagkatiwala namin ng mga bagay-bagay eh. Kasi nga una, na-provide ni Lord yun eh. Kung after a week, graduate si Lord, yun ang plano ng Diyos. May itinuro sa amin. Ano yung tinuro sa amin? Una, dapat handa din tayo. Kasi hindi natin alam ang bukas. Di ba po? Ano man ang ipagkaloob sa ating Diyos, tanggapin natin. Bakit? Kasi maganda ang layunin ng Diyos sa atin. Yung provision, hindi ho yan mangyayari today o bukas. Nangyayari na yan sa buhay niyo po eh. Nangyayari na yan sa buhay natin. Bakit? Kaya nga kayo naririto eh. Naranasan nyo na yung kabutihan ng Diyos. Ang importante na lang, sundin natin yung layunin ng ating Panginoon. Amen po ba? Ano po yung pangalawa? Sabi po dito, ipinakita ng katugunan ng pangangailangan nila kung sino si Jesus. Ipinakita ho dito ng katugunan ng pangangailangan nila kung sino ang ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Sabi po sa verse 8-9, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Kaya nga po, di ba, pagka may blessing tayong natatanggap, lalo na pagka yung blessing na ating natanggap, hindi mo nga nababanggit sa panalangin mo eh. Na pag tayo na-overwhelm, di ba naiiyak ho tayo? Na lagi na lang nating naaalala or nasasabi natin na, Lord, hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapalang ito, pero binigay nyo sa akin. Ganon din yung naranasan ni Simon. Kaya nga, sapagkat ako'y makasalanan, lumuhod siya. Sinasabi niya na, Lord, lumayo ka sa akin dahil ako'y makasalanan. Parang, sino ako para bigyan mo ng provision?
9, nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Kung kasama po kaya tayo ng ating Panginoon doon sa bangka na yon, nila Simon, parang baka tayo nagduda na rin eh. Magdamag na nga kaming nangingisda eh. Ilagay ho natin sa current situation ho natin. Magdadalawang taon, tama po, Pastor, magdadalawang taon na yung doon prayer natin, May mga panalangin po doon. May mga panalangin ho doon hanggang ngayon, pinapanalangin pa rin namin. Baka pwede na nating sabihin kay Lord na, Lord, mag 2 years or 3 years na nga kami nananalangin, wala pang katugunan eh. Magiging ganun kaya ang ating reaksyon or ating response sa ating Panginoon? O katulad din tayo ni Simon, na walang kaabag-abag or walang kaabog-abog nung sinabi sa kanya na, ilubog mo doon, palaot ka, ilubog mo yung lambat, na hindi na siya nangatwiran pa na, Lord, pagod na nga kami, kaya nga namin niligpit. Naligpit na namin yung mga lambat eh. Bakit kailangan pa uli mga isda at wala na nga ako kami mahuli? Pero purihin ang Panginoon. Sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Ipinakita ng ating Panginoong Yesus ang kanyang kakayahan at kagustuhang tustusan ng kanilang pangangailangan. Magdamag na nagtrabaho sila Simon at ang iba pang mga mangingisda, ngunit wala silang nahuli. Sa salita ni Jesus, ang mga bangka ng mga mangingisda ay napuno ng napakaraming nahuling isda. Ngunit hindi pa sa pagdiriwang nito, lumuhod si Simon sa paanan ni Jesus, namangha si Simon at ang mga kasama niya sa himalang ginawa ng Diyos. Mula sa lugar ng kakulangan at takot, nakita ni Simon si Jesus bilang Panginoon. Baka sa iba po, kung tayo po yung makakita ng ganong himala, baka magduda pa tayo. Baka sabihin natin, ito na ba talaga yung tagapagligtas? Ito na ba yung Diyos? Pero si Simon, yung sa himalang ginawa ng Diyos, sa pag-provide niya ng kanilang mga pangangailangan, nanampalataya siya at kinilala niya ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mahimalang probisyon ang humatak sa mga mangingisda palapit sa ating Panginoong Hesus. Tayo po, ano po kaya sa palagay natin, kung tayo po kaya yung mangingisda na yan, paano tayo tutugon sa probisyon ng Diyos? Nakakalungkot po, marami sa atin na, or maging ang inyong lingkod, dumarating ang pagkakataon na dumudulog tayo sa ating Panginoon kasi alam natin na siya yung nagbibigay ng blessing. Pero tignan din ho natin yung ating puso. Saan ba tayo nakatuon? Doon ba sa blessing o doon sa nagbibigay ng blessing? Baka mamaya nagagawa na rin natin parang ATM machine ng Lord. Pag may kailangan, pipila tayo kasi may kailangan. At pag nakuha na yung pangangailangan, lalayo na tayo kasi nasa atin yung pangangailangan eh. Parang, sige Lord, diyan ka na muna. Thank you sa blessing. Tapos pagka may kailangan, babalik, sasama sa a-attend ng Sunday service. Pagka medyo ang level ng pangangailangan tumataas, sasama sa prayer meeting. Pag lalong tumataas pa yung level ng pangangailangan, sasama na sa Bible study at nagko-comment din. Ganun mo kaya tayo sa harapan ng Diyos? Naniniwala po at nananampalataya po ako na lahat po tayo na naririto, mga kapatiran natin na mga kapanood online, na tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus at sarili natin tagapagligtas. Nananampalataya tayo na ang ating Diyos Ama na nasa langit ang makapangyarihan sa lahat. Napakaganda nga nung kinantaho natin, di ba? Kanina. Kaya talagang masasabi natin na tama tayo ng sinusundan or tama tayo ng sinasamba. Naunawaan natin na ang probisyon ng Diyos ang patuloy na mag-aakay sa atin na sundin ang kanyang mga layunin. Marami tayong mga kapatiran, minsan tayo pa mismo din ang nagiging katisuran. Bakit? Kasi nung bumalik, may problema ka, no?
Yan na naman, sasama ka na naman sa prayer meeting kasi may problema. Kaya instead na magpatuloy or bumalik sa Diyos, parang tayo pa ay nagiging discouragement. Kaya minsan maging maingat din ho tayo sa ating mga sasabihin. May mga pagkakataon na dapat sarilinin na lang ho natin. Kasi minsan pagka nilabas na ho natin yan, at narinig na yan ng iba, hindi na ho natin mababawi. Hindi na ho natin mababawi yan. Kaya tama lamang na, Lord, kumbaga, sa mga himala o sa mga probisyon na pinagkaloob niyo sa amin, tama lamang na ikaw ay aming kilalanin bilang hari ng aming buhay. Kayo po ang maghari sa amin, Panginoon. Ano po yung pangatlo? Ang pagkakilala kay Jesus ay umakay sa kanila tungo sa kanilang layunin. Ang pagkakilala kay Jesus ay umakay sa kanila tungo sa kanilang layunin. Sabi po sa verse 10 to 11, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasoso ni Simon, sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na, sa halip na mga isda ang iyong uhulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Tinugunan ng ating Panginoong Jesus ang pangangailangan ng mga mangingisda nung oras na yon. Ngunit inakay din niya sila tungo sa isang bagay na mas mahalaga. Ano po yung mas mahalaga? Na sumunod sa layunin ng Diyos. Hinatak sila ng himalang ito papalapit kay Jesus. Ipinahayag din ng kanyang pagtawag ang layunin niya para sa kanila. Tayo po, di ba po, may mga nakikita rin ho tayo, may mga kapatiran tayo na nagtetestimony na talagang nung tinugon ng ating Panginoon ang kanilang pangangailangan, yung dalangin na matagal nilang ipinapanalangin, nakikita natin na andoon yung kagalakan nila na magpuri, magpasalamat at tumugon sa layunin ng Diyos. Bigla natin ngayon, nakakasama natin sila. Ang ating panalangin dapat sa habag at grasya ng Diyos, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, lagi natin maalala, ano ba talaga ang layunin natin, bakit tayo sumusunod? Dahil lamang ba dun sa probisyon na ibibigay ng ating Panginoon? O dun sa layunin ng Diyos sa buhay natin? Kasi baka po malinlang ho tayo ng dyablo. Baka mamaya, kaya lang ho tayo umaaten kasi alam natin may pagpapala dito. Sa Peace of Harvest, ang ganda dyan, pag Christmas party, talagang hindi ka uuwing walang may bit-bit. Lalo na mamaya, di ba po, magkakainan ho tayo. Magulat ho tayo, biglang dumami mga sharon yan dito. Sa dami ng pagkain na darating mamaya. Amen po ba? So tignan po natin, napakabuti ng ating Diyos. Sabi nga po, mas malawak pa sa paghuli ng mga isda ang itinakda ng Panginoong Jesus para sa kanila at para sa atin. Tinatawag niya sila upang mamingwit ng mga tao. Tayo po bilang Kristiyano, bilang miyembro ng Peace of Harvest Christian Ministry o bilang miyembro ng Puray Christian Church, hindi lamang po ang layunin ng Diyos sa atin ay dumalo sa mga ganitong gawain. Ang layunin din po ng ating Panginoon sa ating buhay, kagaya ng layunin na ipinagkaloob niya o ang layunin niya sa buhay ni Simon, ay maging mangingisda din ho tayo ng mga tao. Sabi nga po, fishers of men. Paano tayo nagdesisyon na sumunod sa ating Panginoong Jesus? Sige po, tanungin po natin ang ating sarili. Bakit nga ba ako ngayon naririto sa Peace of Harvest Christian Ministry? Bakit nga ba ako nagpapatuloy na manalangin? Bakit ba ako patuloy na naglilingkod sa Diyos? Ano ang ibig sabihin ng pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus kung tayo po ay tatanungin? O tanungin man natin ang ating sarili ngayon, bakit nga ba? Dahil lamang ba sa probisyon?
ng ating Diyos o dahil sa magandang layunin ng ating Panginoon sa ating buhay? Probisyon at layunin. Ito ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon sa ating buhay. At ang tatlong bagay na ipinakita sa atin upang tayo ay patuloy na lumakad sa layunin ng ating Diyos. Pinakita dito na tinugunan ng ating Panginoong Hesus ang pangangailangan ni Simon at nagbigay siya ng probisyon para kay Simon at sa iba pang mangingisda. Tinugunan ng ating Panginoong Hesus ang pangangailangan natin at nagbigay siya ng probisyon para sa akin, para sa inyo, at para sa mga mahal natin sa buhay. Ipinakita ng katugunan ng pangangailangan nila kung sino si Jesus. Ipinakita ng katugunan ng ating mga pangangailangan kung sino ang Panginoong Jesus sa buhay natin. At pangatlo, ang pagkakakilala kay Jesus ay umakay sa kanila tungo sa kanilang layunin. Ang pagkakakilala natin sa Panginoong Hesus ang siyang umakay sa atin tungo sa pagsunod sa layunin ng Diyos sa ating buhay. At sa ating pangwakas, sabi nga po dito, kung marerecall ninyo, nakabisa natin to, Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Siguro po kung makikita po natin si Simon ngayon, pag tinanong natin siya, prinobide ni Lord yung mga pangangailangan mo Halos mapunit ang yung lambat. Halos mapuno ang mga bangka ninyo. Patunay lang na pag na kay Kristo ka, talagang mag-uumapaw ang probisyon at pagpapala. Bakit mo iniwan yung pangingisda? Bakit ka sumunod sa Panginoong Hesus? Yung bang nakita ni Simon, nakikita na rin po ba natin ngayon? Na alam natin na pag inuna natin ang ating Diyos, alam natin na lahat ng ating pangangailangan ay alam niya. At lahat ng ating pangangailangan ay kanyang ipagkakaloob. Purihin ng Diyos. 2014, unlad. Unahin natin lamang ang Diyos. Napangyari lahat yan, nagmanifest po iyan, hindi ho sa mismong taon na kung ito yung temang ipinagkaloob ng Diyos sa ating mahal na Pastor Archie. Napangyari po yan 2015. Nagkaroon, mga kapatiran natin, nagkaroon ng sariling tahanan, nagkaroon ng sasakyan, promotion upon promotion, kagalingan. At hanggang sa ngayon, na pangyayari ito sa ating simbahan. For the past 31 years, sa pagsunod natin sa layunin at kalooban ng ating Panginoon, baka po itong simbahan natin, nalalapit na, tama po Pastor Archie, nalalapit na, aapo po ang ating mga malalambat at mahuhuli or masasama dahil maraming dadalin ang ating Panginoon na kaluluwa upang makakilala, makita nila ang probisyon ng ating Panginoon at higit sa lahat, ang layunin niya sa buhay nila at sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at manalangin. Diyos ang mananasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga sa bawat isa sa amin. Na ano ang probisyon na pinagkakaloob niyo sa amin at ang inyong layunin, ang napakagandang layunin sa bawat isa sa amin. Panalangin po namin, Panginoon, na lahat ng bagay, Panginoon, na aming natatanggap ay patuloy, Lord, na bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng
isipan na nagmumula sa inyo, pananaw na nagmumula sa inyo, upang ang lahat ng aming natatanggap ay makita namin na ito ay lahat galing sa inyo. Hindi po sa aming kakayahan, hindi po sa aming posisyon sa lipunan, hindi po sa aming mga laki ng mga negosyo ho namin o laman ng aming bank account, Panginoon, kundi dahil ito ay nagmula sa inyo. Hindi po namin na magagampanan ang aming tungkulin, kundi nyo po kami binibigyan ng karunungan, katalinuhan at abilidad upang magampanan po namin ang aming tungkulin sa aming mga trabaho, sa pagpapalakad ng negosyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa inyo. Provision nyo po ito, Panginoon. Pagkakaroon namin ng maayos na pangangatawan at kalusugan, provision nyo po ito, Panginoon. Kaya Lord, patuloy na bigyan nyo po kami ng pananaw na nagmumula sa inyo. Puso, Lord, na mapagpasalamat, regardless, Lord, kung ano man po ang aming sitwasyon sa buhay ngayon, kami man po, Panginoon, ay nakaluluwag financially o nasa kagipitan man, patuloy kami magpupurit, magpapasalamat sa inyo. Dahil alam po namin, dumadaan lang kami sa mga proseso upang lalong tumibay ang aming personal na relasyon sa iyo. Hindi sa pagsama sa Peace of Harvest, bagkus yung aming personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming humingi ng habag at grasya mo na sa marami pang araw, linggo, taon sa aming buhay, lalo na po sa Peace of Harvest Christian Ministry, na patuloy, Lord, na gamitin niyo po kami sa pagpapahayag ng iyong salita upang malambat na po namin, Panginoon, ang mga kaluluwang ipagkakaloob niyo sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pasasalamat at pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Glory to God sa napaka-enlightenment na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob ng ating pong mga tithes and offering. Sige po, bago po tayo, habang inihanda po natin ang ating mga kaloob, tayo po ay muna ay manalangin. Sige po. Heavenly Father, we just want to praise you and thank you for you are our good shepherd. We shall lack nothing. You are our great provider. Panginoon, sa umagang ito, give us, Lord, a heart, isang puso na punong-puno ng generosity, Panginoon, at pag-ibig, Father God, upang amin pong may pagkaloob ang mainam na ani ng aming pong mga fruit, ang mga bunga ng aming pong pinagpaguran. At aming pong tuloy na hinihiling at idinudulog sa inyo ang lahat po ng mga trabaho, ng mga kapatiran, mga negosyo, Father. Kayo po ang mag-bless, kayo po magpaunlad, migay ng wisdom, ingat, Panginoon Diyos. At patuloy po naming iniangat sa iyo ang lahat ng mga kaloob na ito po ay magamit po sa iyong pong dakilang layunin. Na ang iglesyang ito, Lord, ay magamit niyo to harvest more souls for your greater glory, Father God. Lord, this we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, tayo po ay magbigay. Pagpapala
Amen po rin po, Panginoon. Sige po, ngayon po, tayo po ay makakatunghay ng isang special number na magmumula po sa ating pong mga kapatid sa Puray Christian Ministry. Amen po. Sige po, tinatawagan ko po yung ating pong mga kapatiran, Puray Christian Ministry. Sige po. Palapakan po natin ang Panginoon. Panginoon, kami narito ngayon. Pinatunayan mo lahat ng mga ito, Panginoon.
Hindi kayang pantayan. Sabi natin, Amen. Purihin po ang Panginoon. Yan po ang ating mga kapatiran na taga-puray po. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Sige po, yung mga sa Feast of Harvest, meron ho ba? Meron? Next week daw po, next week. Sige po, ngayon po ay dala ko po tayo sa ating pong mga announcement bago po tayo magtapos. Mga magdiriwang po ng mga kaarawan po magmula ngayon hanggang sa susunod na Sabado. Sa June 26, happy birthday, Sister Jonaville Dumaran. June 28, pag nasalubong nyo mamaya si Brother Rick, dating Ginoo, batiin nyo po ng happy birthday. Birthday po niya ng June 28. Nandun po siya sa labas mamaya. Purihin ang Panginoon. At June 30, Sister Auring Bisda. Happy birthday po, Mima. Purihin ang Panginoon. Wedding anniversary. June 25, ngayon po yon. Sister Linda at Brother Vic Soriano. Alam ko po, nasa online po kayo. Happy anniversary. Purihin. At sa June 26, bukas po yon. Brother John at Sister Irma Talag. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. Hallelujah. Sige po. Mayroon po tayong mga bisita. Bisita ngayon na mayroon pa na. Sige po. Kung wala po, sige po. Yung mga hindi po hindi po nabanggit ng birthday, meron ho ba? Kung wala. Mga kapatid sa Puray, meron ho bang mag-birthday sa inyo? Maganda pong celebration mamaya. Celebrate natin kung meron po. Wala po. Sige po. Pag-pray po natin sila. Kahit wala po sila dito. Panginoon Diyos na napakabuti, kami po ay nakikigalak at natutuwa sa mga kapatiran po namin na magdiriwang ng kanilang mga birthdays, Father, kung paano niyo po pinagpala ang kanilang mga buhay. Patuloy po naming panalangin na iba yung pagpapala po sa taon na ito, ang niyo pong ipagkaloob, ibuhos sa kanilang mga buhay. Mga blessing po ng kalusugan, kalakasan, at anuman po mga desire ng kanilang mga puso. Ganon din po ang aming mga kapatid na magdiriwang ng wedding anniversary, Brother Big, Sister Linda, Brother John, Sister Ima. Lord, panalangin po namin, O Diyos, ang iyo pong blessing, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy na gamitin niyo po sila sa iglesyang ito na maging modelo po bilang mag-asawa, Panginoon, ng iyo pong kabutihan. Kaya maraming salamat po sa mga nag-uumapaw na blessing na iyo pong patuloy na ipagkakalob sa kanila, lalo na po ang kanilang pong mga kalusugan, kalakasan, at yung higit sa lahat, yung mga blessing na spiritual, Panginoon Diyos, na magamit niyo po sila sa iglesyang ito para po sa inyo pong dakilang layunin, Panginoon. Kaya nagpupuri po kami nagpasalamat sa aming mga kapatid na magdiriwang ng mga birthdays at wedding anniversary. All glory, honor, power belongs to you alone, Father. This we ask and pray. In Jesus' name, Amen at Amen. Sige po. Happy birthday at happy wedding anniversary. Ngayon po, tayo po ay tatapos na. At sige, mamaya po, pagkatapos po, diretso na po tayo doon sa April Gardens. Siguro po isang layunin po ito pag nandun po tayo. Tayo po ay sikapin po natin na makilala po ang bawat isa sa atin. Lapitan po natin yung mga hindi po natin nakikilala o kaalaman
para alam po natin kung ano po yung kanilang mga hilig, paano po sila magagamit, paano po, higit sa lahat, paano po mapapalapit po yung ating pong ugnayan sa bawat isa, yung maging close po na isang tunay na pamilya at kapatid sa iglesyang ito. Amen po ba? Sige po, tinatawagan ko po natin ang ating pong pastor para po sa closing prayer at benediction. Thank you, Brother Greg. May mga products po tayo sa labas. Di ba ho, meron tayong mga mangga po doon. Kung gusto nyo pong bumili, pwede po kayong makabili. Produkto po yan ng ating mga kapatid sa Puray, kina Pastor Elmer. Amen po ba? Kaya, ayun, meron na ho kami, napakatamis ho ng mangga. Napakamura lang, 150 pesos lang ho yung supot. Mga ilang kilo ho yata yun, 1 kilo. At talagang napakatamis po. At sana po, tangkilikin natin, organic po yan, galing ng Puray po yan. At pagka po tayo ay nakabili niya, nakatulong din po tayo sa kanila mga kapatid. Sa lahat ng mga babautismuhan po, mamaya po, unang-una pong agenda natin, doon po sa Ipil Resort po. Kaya titipunin ko na po kayo for a 10-minute baptism class. Tapos ang ating baptism gown, wag pong kakalimutan, dala naman po ni Brother Greg po yan. Ia-assist po ako mamaya. Pastor Elmer, pwede kayong magbabad sa tubig, kasama si Pastor Elmer. Wala po. Sige po, si Pastor Megs po, si Brother Greg. Sana si Pastor, kung wala po, okay lang po. So si Pastor Megs po at saka si Brother Greg ang mag-a-assist po sa akin para po sa mga babautismuhan mamaya. Pagkatapos ng baptism po, sige po, pwede na po tayong mag-enjoy po sa swimming natin. Kaya bago po natin gawin yan, tayo po lahat ay tumayo. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoong Ama, sa patuloy na provisions nyo sa amin, sa lahat ng mga pangangailangan na aming nadadama po na hindi kami humihiling sa inyo, pero patuloy ninyo binibigay ang hangin, binibigay ang tibok ng puso, binibigay pong kagalakan, the joy of the Spirit, na hindi namin kailangan bilihin ng mga bagay na ito, pero patuloy po na bumubuhos po ang provision na ito, Panginoong Ama. At kung kami po ay may agam-agam, kung kami po ay mayroon pong mabibingwit o makukuha po ng mga kaluluwa, gaya ng inaral nyo, tinuro sa amin, Panginoong Diyos, ikaw ang magpapadala po because you have also anointed us to become fishers of men, magiging mamamalakaya kami, gaya ng pangalan ng Peace of Harvest, na kami po, Panginoong Ama, ay binigyan nyo po ng pangalan ganito so that we will be able to celebrate the Feast of Harvest of the first fruits of your crops, Panginoong Ama. At ito po ay walang iba kung hindi ang mga kaluluwa mo, huwag kaming magduda. Marami po, Panginoong, mabibingwit, maraming mahuhuli po ng mga kaluluwa para sa ikaluluwalhati ng iyo pong banal na kaharian. Kaya sa lahat, Panginoong Ama, ng mga pupunta po sa Ipil Resort, bigyan niyo po ng bakod ng pag-iingat. And I pray right now, Lord, in the most holy and precious name of the Lord Jesus Christ, na hindi makakagawa ang kalaban, tinatalian namin at patuloy na nire-review, kinakas out po, wala pong maaksidente, walang malulunod mamaya. Patuloy, Panginoong Ama, iingatan nyo ang bawat hakbangin namin hanggang sa matapos ang programa na ito. Ikaw po ang maluluwalhati sa enjoyment po ng lahat ng mga kapatid. Pati na rin po sa mga babautismuhan, Ama, patuloy po, nabigyan nyo po ng kalakasan ang bawat isa po mamaya as we pray for them, as we sing song for them, Panginoong Ama, na ang banal mong layunin na makapagpahayag sila ng kanilang pananampalataya sa kalipunan po ng lahat ng mga mananampalataya ay magaganap po mamaya sa inyo pong dakilang layunin to baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Kaya sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo. Sa kapangyarihan ng aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At sa kapangyarihan ng awit 23:6, Panginoon, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po ba ay pinagpala? Amen.
bago po tayo mag-swimming at mag-fellowship, tayo po muna ay magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa nagdaang taon. Thank you, Lord. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Walang pagkatakot, walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Salamat sa nagdaang taon. Amen. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mainam, mas mainam, minsan pa mas mainam, mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Happy 31st year anniversary Feast of Harvest Christian Ministry. Magkita-kita po tayo sa Ipil Gardens. Hallelujah. God bless us all.